Matagal nang itinuturing ang kasal bilang isang mahalagang yugto sa buhay ng mga Pilipino. Ngunit ipinapakita ng bagong datos na unti-unti nang nagbabago ang pananaw na ito. Ayon sa inilabas na datos ng pamahalaan, bumaba ng 7.8% ang bilang ng mga nairehistrong kasal sa Pilipinas noong 2023. Mula 449,428 noong 2022, bumaba ito noong 2023 sa 414,213 na lamang. Bumaba rin ang crude marriage rate ng bansa mula 4.0 tungo sa 3.7 kasal kada 1,000 populasyon. Bukod sa pagbaba ng bilang sa buong bansa, makikita rin ang pagbabago sa pananaw ng mas batang henerasyon. Sa isang survey na nakatuon sa mga Gen Z na Pilipino, lumabas na 40% lamang ng mga respondent ang nagsabing nais nilang magpakasal balang araw. At sa mga nais magpakasal, 60% ang mas pinipiling ikasal pagkatapos ng edad 35. Ayon sa mga eksperto, ipinapakita nito na mas pinag-iisipan ng mga kabataang Pilipino ang pagpasok sa kasal. Para sa maraming Gen Z, hindi na nakikita ang kasal bilang isang bagay na kailangang mangyari sa edad 20. Sa halip, tinitingnan nila ito bilang isang pangmatagalang commitment na nangangailangan ng maturity, stability, tiwala at compatibility. Lumabas din sa survey na 55% ng mga Gen Z respondent ang hindi nakakaramdam ng pressure na magpakasal. Nang tanungin kung bakit nila isinasaalang-alang ang pag-aasawa, karamihan sa mga respondent ay nagbibigay ng mga dahilang may kinalaman sa emosyon at relasyon. Pinakauna rito ang pagnanais na makasama sa buhay ang taong lubos nilang minamahal at pinagkakatiwalaan. Binanggit din ng iba ang pagnanais na magkaroon ng panghabang buhay na katuwang, gayon din ang pagkakatugma sa usaping sexual at pisikal na pagiging malapit. Mas kaunti naman ang nagsasabing nais nilang magpakasal upang magpalaki ng anak, bumuo ng tahanan, tugunan ang inaasahan ng pamilya o lipunan, o sundin ang paniniwalang panrelihiyon. Makikita rin sa regional data kung saan naitala ang pinakamaraming kasal noong 2023. Nanguna ang Calabarzon na may 14.6% ang kabuang bilang ng kasal sa bansa. Sinundan ito ng National Capital Region na may 12.5% at Central Luzon na may 11.5%. Samantala, pinakamababa naman ang naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na may 0.5% ng kabuoang bilang ng nairehistrong kasal. Nananatili ring pinakapopular na buwan para sa kasalang Pebrero kasabay ng pagdiriwang ng Valentine's Day at simbolismo ng pagmamahalan. Bagamat nananatiling mahalaga ang kasal para sa maraming Pilipino, hindi na ito otomatikong nakikita ng ilang kabataan bilang default na landas sa buhay. Para sa Gen Z, hindi lang tanong kung magpapakasal ba sila, kundi kailan, bakit, at kanino.